mag-upgrade, magre-redesign. Ayan. Gaad tayo ng battery. Gagawin natin apat yan. Apat na 220. So ito yung setup dito sa Cagayan de Oro. Ito, 3 batteries. Magdadagdag pa ako ng isa. So, ito na mga ka-solar. Ito na yung ating redesign. Nagkaroon na ng kanya-kanyang breakers, ano? Pero yung gamit natin na inline fuse or battery switch, ayan, ginamit pa rin natin yan kasi yan yung common point ng kanilang battery breaker. So, nagpalit tayo ng heavy duty na external, ano? Yung automatic transfer switch. At may mga controls dyan sa taas. May kasamang SPD. Yung nasa gitna, automatic transfer switch control yon. Bago pumunta doon sa automatic transfer switch, ay merong control muna. So, itong pinaka nasa gilid na ito ay load side yan. So, ganun din, yung out niyan or load side ay pupunta rin sa ibabaw ng automatic transfer switch. So, marami pa tayong gagawin kasi maglalagay pa ng panels. At ito nga, yung sa battery. Yung mga charge niyan ay magkakaiba pa kaya ipapantay muna natin. So, ayun mga solar, testing na lang tayo, no? Tsaka setting. Ang medyo challenge lang ngayon, no? Kasi magkakaiba yung pinapakita nitong battery natin. So, nakikita nyo nakababa muna ito. Medyo mataas kasi yung voltahe niyan. Pero, hindi natin mapagbabasehan ng 100% yung reliability natin dito sa voltmeter kasi iba yung lalabas dito sa ating clamp meter at yung nakukuha natin na voltahe using clamp meter ay pumapareho tayo dito sa inverter. Ayan yung voltahe dyan. So ginagawa ko ngayon ay tinatap balance ko. Ibig sabihin ay pinapareha ko muna yung mga voltahe nila. So, ito, ang dalawang ito, kaya nakataas na yan, naka-up, at saka ito, kaya parehas ng voltahe niyan. At itong dalawang to, medyo mataas yan. So, ito kasi 49.6 ang voltahe niya kanina. Kaya itong dalawang ito, 46.9. Yan, 46.9. Base sa clamp meter natin So, pinapataas ko pa ito ng konti para pagka umabot na ng 46.9 ay pwede na nating isabay din ito. Itaas para sabay-sabay sila na makakuha ng charge. So, isang string muna ang pinapagana ko para yung next na ilalagay natin na string ay tama na kasi ang bawat string na gagamitin natin dyan ay dalawa lang yung parehas ng number of solar panels compared doon sa isa kasi gumamit tayo ng 20 kilowatts na solar panels dyan at 40 pieces yon. So sa PB1 and PB2
1414. So 7S 2P. So dalawang 7S 2P, PB1 and 2 or string 1 and 2 'yon. At sa string 3, 6S 2P. Ibig sabihin 12 pieces 'yon. So 14 plus 14 plus 12, 40 pieces na 500 watt solar panel. So inaabangan ko lang na mag 49.6 ito kasi dito nga tayo magre-rely. Ayan. Pag nag 49.6 volts na ito, saka ako naman itataas mamaya. Ayan, 48.7 pa lang. Saka ko lang itataas itong isang to. Kasi 49.6 ang basa natin dito sa tester natin. At yun nga, sabi ko, hindi ako pwede mag-rely dyan sa voltmeter na nakalagay na yan. Dahil hindi talaga siya magiging pare-parehas pag yan ang magiging basehan natin. So, hintay-hintayin ko lang na tumaas. So, ito pa lang. At babaguhin pa ito. Itong string number 3 na ito ay gagawin nating 6S2P. So, 12 pieces yun. So, binabaan ko lang ang charging current niyan para naman itong mga ito ay masanay sila, no? Hindi muna mabibigla. Lahat ng ito ay para sa PV cable ang connection nito. So, dalawang isolators yan at tatlong DC MCB, tatlong DC SPD or surge protection device. So, nandun yung mga controls natin para sa grid side. Tapos ATS control yan na magsusupply doon sa normal side ng ating heavy duty na ATS. At ito naman sa load side, ang source niyan ay galing dito na magpa-function lang yan pagka brown out. So kung ano yung mga naka-isolate natin, yun lang ang aandar para hindi naman mabigla itong ating inverter. So kung makikita nyo mga solar, wala tayong communication cable at yung setting natin sa battery, ayan, ay naka-use bat B. Dahil hindi tayo pwede mag-set ng lithium at saka percentage dahil nga wala tayong communication cable. So ang nakalagay na BMS dyan ay mga DALI BMS at nabuksan ko na yon dahil itong isang ito ay pinalitan natin ng circuit breaker, kaya nakita natin yung loob niyan. So may separate video ako dyan para dyan sa pagbukas nitong battery na to. So hintayin ko lang na matapos nila yung reconnection para sa PB1 na 14 pieces na panel at ganoon din sa PB2. At ito hintayin ko lang din na tumaas yung voltahe niya kasi PB3 pa lang yung pinapagana natin. Okay. DC 40, medyo mabagal. 48.9 pa lang. So hihintayin natin ang 49.6. So babalik tayo. So ayun mga ka-solar, medyo malapit na tayo matapos. At sa ngayon ay charge ko lang muna yung battery. Kaya in-off ko muna dito, binaba ko muna yung ating grid connection. Ayan, so wala tayong pinapalabas galing sa load side dahil nag-charge lang muna ako ng battery kasi dalawang PV or 2 strings pa lang yung napapagana. So ibig sabihin nasa 28 pieces pa lang yan sa ngayon. At ito mamaya yung another 12 pieces yung sa PV number 3, doon natin yan mapapandar later on. So kailangan pa tayo magsampa ng panel dyan at mayroon pang 7 pieces na solar panels ang nasa kasalukuyan na sa baba na kailangang itaas mamaya.
So, balik tayo mga ka-solar, no? Ito at konti na lang, konting kembot na lang, matatapos na natin. At tingnan natin yung kasalukuyan niyang harvest, ano? Ayan, kung makikita nyo, wala pa rin yung PB3. So, ito ngayon, medyo maaga pa naman, wala pang 10 o'clock. Ayan, magkaiba kasi yung orientation na ito eh. Partly itong PB2 nasa facing east and south kasi ito. Dahil hindi naman natin pwedeng baguhin yung location ng bahay. Kaya syempre, yun ang sinunod natin. At kung makikita nyo, nakasiro pa ito dahil ongoing pa yung pagsasampa ng 7 pieces na panels. Pero originally, meron na itong kasama na 5 pieces na panels. So 12 pieces ito. Tapos ito, 14, then 14. So lahat yan ay 500 watts at P-type lahat yan. So, mamaya, mai-connect na natin lahat yan. Pero in the meantime, ay pinag-charge ko muna. Ayan. At although nag-charge, ayan, nakikita natin mayroong papunta sa battery, ay sinasatisfy niya muna yung kanyang load ngayon sa 3.81 ng kanyang load. At kung titingnan natin yung amperahe, since parallel ito, nangyayari dyan, kagaya nito, yan yung charging. So, yung 72 na yan, ay nadidivide yan into 4 kasi 4 na piraso yung ating batteries, no? So, 220 ampere hours, bawat isa niyan. At, yan, medyo nagbabago-bago lang. So, yan, 72. So 72 amperes, no? Yung pag pinagsama-sama natin yan dahil nga parallel, di ba? So, at mayroon tayong ginamit na bus bar dito. Kaya dito na nakatap yan. Positive sa taas, negative sa baba. Cross-sectional lang connection natin dahil itong positive nito ay nandito sa dulo. So nag-loop lang yan dahil yung loop niyan ay kailangan nating ipareho dito sa haba nitong negative natin na pumunta naman dito sa ilalim. So, cross-sectional lang tawag doon. Kung hindi cross-sectional, ang gagawin sana, itong positive ay ilalagay na rito sa ibabaw at itong negative ay dito sa ilalim. Kaya lang ang effect nun ay magkakaroon ng unahan sa pag-charge at saka discharge. So, magkakaroon ng imbalance. Kaya ang ginawa natin ay cross-sectional yung pagtatap natin ng battery cable since nandito nga yung positive, yung bus bar na positive nandito yan at negative nasa baba. Ito, negative bus bar. So, ayan, kanya-kanya nang punta yan sa battery at chine-charge na niya yan. So, medyo mataas yata ang kanilang consumption. So sa ngayon, nasa 7 kilowatts pa lang. Ayan, 10 o'clock na. So tingnan natin mamaya kung tataas pa yung harvest yan. So habang kinoconnect yung number 3 na string, yung PB3 or string 3 na 12 pieces ang panels nun at ang connection ay 2P6S. Ayan. Pag-usapan muna natin itong P1 at saka PB2 at yung naging connection at ano yung nangyari dun sa voltage, ano yung nangyari dun sa current. Okay? Para meron tayong reference kung magko-connect tayo ng mix ng parallel at saka series connection para sa malalaking setup. Okay, so puntahan natin itong specs. Okay. So, dito sa specs, makikita natin, dito tayo sa charging. Dito sa charge mode, dito sa may PB, ibig sabihin, photovoltaic. Yung input voltage niyan, ang range ay 370, nasa 125 volts DC ang minimum, at ang maximum niyan ay 500. Okay? So,
pagdating dito sa PB input current at yung max PB ISC, ayan, ito yung magiging basis natin ngayon. So, di ba yung ating 500 watts na yung 500 watts natin na solar panel, ang ISC niyan ay 12.28. Okay, so pag nagparallel tayo, kagaya no, nagparallel na nga tayo ng PB1 tsaka PB2 na naka 7S and 2P, ayan, so dapat magdodoble yung amperahe. So yung ISC niya na 12.28 dapat twice, magiging doble yon. So kung doble, since 44 naman ito, 44 amperes DC ay pasok pa rin. At yung IMP, yung solar panel natin, ang IMP niya na 11.69. Ngayon, dito natin i-match yan sa PB input current. So lumalabas 26 amperes DC ang mataas niyan. So tatlo yan PB1, PB2, PB3. Ngayon, kung dodoblehin natin yung bilang at nagparallel nga tayo ng PB1, PB2 at magganon din sa PB3, mangyayari din yan, magiging doble yung IMP niyan, 11.69. So, kung 11.69, lumalabas na nasa 23 amperes, 23 amperes, since 26 ito, ay pasok pa rin within the range. Ngayon, yung effect doon sa yung effect ng parallel connection ng voltage ay nag-i-stay naman, kaya yung maximum natin dito na dun sa range niyan na 500 ay hindi naman natin na-reach at ibig sabihin ay pasok na pasok pa rin tayo. So i-check natin ang PB input natin, voltage, ayan 272, ayan 270, 265. So, hindi malayo. At kitang-kita naman natin yung amperahe. Ayan, PB1, PB2 ay naglalaro lang siya doon sa range. Dahil lang pinakamataas nitong inverter natin ay 26 para sa IMP. So, yun lang ang magiging reference point ninyo kung kayo ay mag-max out ng solar panel na hindi kakayanin ng series connection lang. So, dapat magkaroon ng mixed connection. So, ito na yung pangatlo at may voltage na ito. Ayan, i-check natin, para lang makasigurado bago tayo mag-power on. Ayan, tumusok na. Positive, negative, 275, 276. So, itataas na natin yan, Pagtaas niyan, dapat meron na dito. Ayan. So, ayun, meron. 278, ayan. So, baba pa yung amperahe kasi makulimlim. Ayun, medyo tumaas na. So, lahat ay gumagana na. PB1, PB2, PB3. So makikita nyo medyo mababa yung sa PB3. Kasi yan lang yan, 6S 2P. Ayan. So ayan, nag-kick in na naman yung kanyang fan. So medyo tumataas. At pwede ko na rin itaas itong grid. Ayan. So hanggang dyan na lang muna mga solar. So magbabalik tayo kung mayroon pa tayong mga additional updates dito sa Cagayan de Oro, dito sa ating setup. At yan ang ating redesign. Ayan. So maraming salamat sa panonood. At muli ang inyong solar, si SolarX. So ito nga at nagbabalik muli tayo, nagpaalam na pero nagbabalik at meron tayong additional dito dahil naglagay tayo ng battery breaker, yung DCMCCB, para mapalapit lalo yung battery cable kasi yung dating nilagay natin dyan na inline fuse na dalawa, positive at saka negative, ay medyo uminit ng konti yung battery cable, kaya
Heto, naglagay na lang tayo ng mas malapit. Pero cross-sectional pa rin ang naging connection natin ng cable dyan. So wala na dito sa loob yung dalawang inline fuses natin, ano, yung battery breaker. So far ngayon ay magandang maganda na ang setup na ito. So, ayun. Tapos na tayo dito sa Cagayan de Oro, no? Maliban pa dun sa ating tinapos sa may Bukidnon. Ayan. Ito yung 16 kilowatts na hybrid on and off grid na inverter. At andito yung mga controls niyan. Yan. At ngayon ay up and running na yan. So yung 3 strings natin, ayan yung 1, 2, 3, ito lahat ng strings na yan ay gumagana na. So yun, tayo babalik na sa Manila at mamaya ay flight na natin. So hanggang sa muli, sa susunod na video mga kasolar.